isa ka rin ba sa nagtataka sa mga post ng mangilan-ilan sa mga social media influencer o mga vlogger na kung saan nagpo-post sila ng kanilang mga larawan sabay lagay ng drawing na parang line, red line dito sa kanilang mga ulo? So kung isa ka sa mga nagtataka kung ano ang dahilan nito, kung ano ang istorya sa likod nito, ay panoorin ang kabuuan ng ating video at ibibigay natin kung ano ang aral na makukuha natin dito at ang dapat nating iwasan patungkol sa viral issue na ito. So ang nagpauso ng ganitong style, yung pag-post ng mga larawan o mga video na ini-edit na nilalagyan ng mga red line sa ating mga ulo ay walang iba kundi ang isang K-drama o Korean drama na pinamagatang S-Line. Na kung saan merong isang babae na nakikita niya meron siyang kakayahan na makita ang mga kasalanan na nagawa o ilan bang ulit ang kasalanang nagawa ng mga taong nakakasalubong niya. So para mas maging malinaw para sa ating lahat ay i-play natin ang video sa ating screen para naman maliwanagan kayo sa sinasabi natin dito. So dito nagsimula ang panggagaya ng mga tao na kung saan makikita nyo sa ating mga social media na kung saan nagpo-post sila ng kanilang mga larawan kasama ang kanilang mga kaibigan na nilalagyan nila, ini-edit nila, na nilalagyan nila ng mga line o red line sa kanilang mga ulo. At ang iba dito ay walang kaalam-alam kung ano ba talaga ang story sa likod nito. Unang-unang aral na dapat nating malaman dito bilang mga Muslim, isa ito sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ikinubli sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kasalanan sapagkat napakadami kung iisipin natin kung ipapakita lamang hindi ito ikinubli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng nasa video, tulad ng nasa Korean drama na ito ay malamang sa malamang walang maglalakas loob na magpakita sa bawat isa sa atin sa dami ng ginagawa nating kasalanan araw-araw, umaga, gabi ay nako, hindi natin kayang magpakita sa mga kapatiran natin sapagkat makikita nila yung mga kasalanan pinaggagawa natin. Kaya alhamdulillah, isa ito sa mga biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ikinubli sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kasalanan natin. Naging dahilan para tayo ay mamuhay ng parang normal lang, parang walang naging kasalanan samantalang hindi pala nila alam na sa likod ng mga maamong muka, sa likod ng mga matatamis na ngiti, ay nandoon ang mapait na karanasan at mapait na sinapit sa mga nagdaang kapanahunan sa araw o sa panahon ng kamangmangan. Kaya alhamdulillah, isa sa biyaya sa atin ng Allah na hindi niya isiniwalat ang ating mga kasalanan katulad ng nakikita natin sa video. Pangalawa, dahil sa ikinubli ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating mga kasalanan, hindi marapat sa isang Muslim na kung saan gagawa ka rin ng post at lalagyan mo yung post mo, yung picture mo ng mga red line na kung saan nasa puso mo na ito yung mga naging experience ko nitong mga nakaraang nagdaang taon sa aking pamumuhay. So kapag ganyan ang ginawa ng isang tao, nag-upload ng kanyang picture, nilagyan ng mga red line na kung saan sa puso niya, tunay na inilalarawan niya yung mga nakaraang kasalanan niya sa pamamagitan ng red line na yon, hindi siya papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon. Kung bakit nating nasabi na hindi na siya papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon kapag ginaya niya ang picture na ito na nilagyan niya ng mga red line ang kanyang ulo na meron sa kanyang puso na totoo yun. Ang naging experience niya, nilagay niya sa picture, nilagay niya yung bilang ng dami ng red line na mga naging nakaraan niya, hindi siya papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ang aking umma ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala liban na lamang sa mga taong isinisiwalat nila ang kanilang mga masamang nakaraan, ang kanilang mga kasalanan. Ikinukwento nila ang dami ng naging syota nila, ikinukwento nila ang dami ng bote ng alak na nainom nila, ang dami ng bilang ng pagzizina nila, ang dami ng babaeng na biktima nila, ang dami ng kasalanang nagawa nila. Sila ay hindi papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil imbis na ikinubli na sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga kasalanan, isiniwalat pa nila ito. Naging dahilan na sa tuwing babanggitin ng mga taong nakaalam sa kasalanan mo, yung mga ginawa mong nakaraang mga kasalanan,
ay kumakalat ito. At sa tuwing kumakalat ito, ay lalong lumalaki ang kasalanan natin na kung saan kung hindi natin yun ikinuwento, ay malamang sa malamang ay papatawarin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ay aral na nagbibigay sa atin na hindi pwede sa isang dalawang magpartner na halongkatin ang nakaraan ng bawat isa. Maging panatag sila sa bawat isa at ipaubaya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaraan ng bawat isa at wala tayong karapatan na halongkatin ang nakaraan ng kung sino mang tao sapagat yun ay kinubli na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya bakit mo pahahalongkatin yun? So nawa ay nakuhanan natin ng aral ang video na ito at i-share natin para naman makapagbigay ng aral sa iba pa nating kapatiran. Syukran. Assalamualaikum.